Amen. So sa hindi po pagkabala, tayo po tumungo sa ating banal na kasulatan sa ikalawang sulat ni Apostol Pedro, Kabanata 3, talata 1 hanggang 2. Okay, sabi dito mga kapatid, this second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandments of us, the apostles of the Lord and Savior. Tayo saglit tayo muli para sa panalangin. Hallelujah. Panginoon, muli kaming dumudulog sa panalangin sa oras na ito upang muling hingin ang iyong pagkasi, ang iyong pagpapahayag sa amin sa gabing ito, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin sapagkat wala kaming kakayanan sa aming sarili. Kung ang pag-uusapan ay ang mga makalangit na bagay, ang iyong sakdal na kalooban, O Diyos, hindi sapat ang aming karunungan, ang aming mga pinag-aralan. O kaya't dalangin namin na ikaw po, O Diyos, ang tumulong sa bawat isa sa amin. Mangyari lamang ang iyong sakdal na kalooban. Pagpalain mong bawat isa sa pamamagitan ng mga pinagpala mong salita sapagkat itong aming inaasahan, isinasamo at sinasampalatayanan sa iyo lamang at sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. You may be seated mga kapatid. So magandang gabi sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Ayaw ko magpakaabala. Gusto ko sana mag-updates, magbalita, magpatotoo, magpasalamat sa nangyaring family camp natin, pero alam ko na lahat naman tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. At nabasa nyo naman yung aking message sa group, mga kapatid. So siguro mamaya isama natin sa prayer, yung mga request prayer. Yung mga kapatid natin hanggang ngayon ay may iniindang karamdaman. Kanina, nakausap ko ng personal si Brother Intoy, pati si Brother Alex. So, ang kabutihan ay medyo mainam na yung kanilang kalagayan kumpara nung mga nakarang araw. Kapag kinukumusta ko si Sister Jenica at si Brother Wilson, actually ayaw kong sanang makita si Brother Intoy na nakaratay sa higaan, mga kapatid. Parang hindi ko kayang humarap sa kanya na ganun yung kanyang sitwasyon. Pero ayon naman sa huling balita sa akin ni Sister Jenica kagabi, ay medyo okay na at meron namang chance na makarecover ang ating kapatid. At kanina nga po pagpunta ko sa kanila, andun na siya sa kanilang sala at nakaupo at parang walang nangyari. So bagamat manhid pa yung isang bahagi ng kanyang katawan, pero the way na nag-uusap kami ay parang walang nangyari. So patuloy po natin ipag-pray sa Panginoon ang ating mga kapatid, Brother Intoy, Brother Alex, then Sister Lane, nag-request prayer, may request prayer din po. Kaya di siya nakadalo ng gawain. Then si Brother Sunny, na nakausap po kanina. Ngayon pa lang po yung biyahe nila. At sila Brother Alan. So sila po yung mga nagpahayag ng kanilang request prayer. So mamaya after ng gawain, ipaalala nyo sa akin, baka makalimutan ko. So sa hindi po pagpapakabala, mga kapatid, tayo tutungo sa ating paksa sa gabing ito. So ito ay simple lang marahil, pero mahalaga. Sa isang araw na magkausap kami ni Brother Gideon ng Masinsinan, habang nagsisharing kami, ay meron na ako nasabi sa puso ko na meron ako isang magandang paksa na nabuo. Habang kausap ko ang ating kapatid, Brother Gideon, at ito ay may kinalaman sa paano dadaigin ng kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. So yun po kasi yung isang substansya ng aming pinag-uusapan. At meron din ako nakahanda na, yung pure heart nga po, mga kapatid, pero hindi pa dinala ng Panginoon yung inspiration sa paksang yon. At kahapon, habang nasa pagbabasa ng mga iba't ibang
uh, quotations from different preachers like Luther, sa mga nagdaang panahon, sila Spurgeon. So merong isang umagaw ng pansin sa akin kasi meron pa akong tinitingnan na mga mensahe na yung mga highlights lang ng kanilang message sa kung saan merong ipinapahayag na sabihin natin mensaheng napaganda. At nais kong ipakita ito sa inyo, Sister Mary Ann. Ito yung umagaw ng pansin sa akin habang ako'y nagbabasa ng iba't ibang highlights ng preaching. So ito po ay galing kay Martin Luther, mga kapatid. Kung kilala niyo si Martin Luther, siya ang ikalimang mensahero ng mga kapanahunan ng iglesia. At sabi ni Luther, every week I preach justification by faith to my people because every week they forget it. At talagang abang ang dami kong binabasa, yan na yung mabasa ko, umagaw ng atensyon ko yung sinabi ni Luther at nagbulay ako. At dahil sa pagbubulay, sa mensaheng nabasa ko, mga kapatid, so ang Panginoon ay binigay sa atin ang mensahe ngayong gabi. So ang topic natin ay may pamagat na remembrance at merong subtopic na be mindful of the words which were spoken. At yan ay nasa 2 Peter chapter 3 verse 1 and 2, mga kapatid. Kung babalikan natin, sabi dito sa verse 1, pangalawang sulat na ito ni Pedro, sabi niya, this second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance. So andyan yung pinaka-title natin, remembrance. Pag sinabing remembrance, mga kapatid, yan ay pag-alaala sa mga bagay na nakalipas. Sa mga bagay na nagdaan. Pero ang pupuntuhin natin sa gabing ito ay may kinalaman sa mga salita ng Panginoon. May kinalaman sa mensahe ng Diyos, sa kanyang kalooban, sa mga ipinahayag ng mga propeta, ng mga apostoles, na kung saan napakahalaga ng laging pag-alaala. Kaya nga sa verse 2, lalong binigyang diin ni Apostol Pedro ang kahalagahan ng pag-alaala. Sabi sa verse 2, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and of the commandment of us, the apostle of the Lord and Savior. Sa Tagalog nga, basahin natin. Sa verse 1, sabi niya ni Apostol Pedro, ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo. At sa dalaway, ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo. In verse 2, upang maalaala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. So, napaganda sa English, mga kapatid, sapagkat sabi dito, be mindful. Be mindful of the words which were spoken. Kaya yung subtopic natin, be mindful of the words which were spoken before. So pag pinag-usapan po kasi ang ating kaisipan, mga mahal kong kapatid, ang ating mga pag-alaala, imbis na pag-alaala sa mga bagay na ginawa ng Diyos, pag-alaala sa mga bagay na sinabi ng Diyos, pag-alaala sa kanyang mga pangako, kadalasan ang nilalaman ng ating isipan ay mga pag-alaala sa mga bagay na masama. O pag-alaala sa mga bagay na hindi mabuti, mga salitang narinig natin sa ibang tao, mga salitang nakasakit sa atin, mga bagay na nagawa sa atin ng mga tao, ng mga kapatiran, ng mga mahal natin sa buhay, kung minsan yun yung laging nasa isip natin. Sapagkat ang kaaway ay nandiyan. Na nais niyang punuin ang ating kaisipan, ang ating puso ng mga negatibong bagay.
Kaya bago tayo magpatuloy, siyasatin natin yung isip natin ngayong gabi. Siyasatin natin yung puso natin ngayong gabi, mga mahal kong kapatid. Ano ba ang nilalaman ng ating puso at isipan? Gaano ba ka-precious yung salita ng Diyos sa atin? Gaano tayo ka-excited sa Word of God na ngayong gabi ay muli tayong makakarinig? Sa aking pagbubulay, mga mahal kong kapatid, meron kayang kapatiran na excited na dumalo sa gawain sapagkat merong bahagi sa kanyang puso at sa kanyang isip na sinasabi niya, makakapakinig na naman ako ng salita ng Diyos. May mensahe na naman na ipapaabot sa akin ng Panginoon. Yung ginagawa nating pagdalo sa gawain, mga mahal kong kapatid, hindi ito biro. Ito ay bagay. It is between death and life. May kinalaman ng ating pakikinig sa ating magiging destination. May kinalaman ng ating pakikinig sa magiging kung ano tayo sa kasalukuyan, sa ibabaw ng lupa. Ang mga pagtatagumpay, ang mga pagkabigo, may kinalaman sa pakikinig natin. At sa pagpapahalaga natin sa ating mga napakinggan. At sa pagtanda natin dito. Sa pag-alaala at hindi paglimot. Pero sadyang ang isang nature ng tao, ang isang kalikasan ng tao ay sadyang makakalimutin. Mga mahal kong kapatid, kaya nasabi yun ni Luther. Kaya si Apostol Pedro, mas naunawaan ko bakit kinakailangan niyang laging magpaalala. At meron akong na-realize sa aking mga pagtuturo lately, napapansin ko sa aking pangangaral na laging nababanggit sa dulong bahagi gaano kahalaga ang bautismo ng Espiritu Santo sapagkat ito pala ang kailangan natin. Dapat laging napapaalala, laging naririnig ng mga kapatid na ito ang pinakamahalagang bagay ngayon sa ating panahon. Sa panahon ni Luther, sinabi niya, ipapangaral niya linggo-linggo every week ang justification sapagkat itong kailangan ng mga tao sa kanyang panahon. Pero sa panahon natin, ang kailangan ng mga tao, ng mga mananampalataya ay ang mapuspos ng Espiritu Santo. Ang matiyak na tayo ay bautismado, mga kapatid. Kaya mas naunawaan ko ngayon ng mga nakaraan para napapaisip ako, Panginoon, bakit mo ko dinadala lagi sa bautismo ng Espiritu Santo? Napansin nyo ba? Napansin nyo, mga kapatid? So ako bilang preacher, napapansin ko yun, pero hinahayaan ko lang ang Panginoon. Pero ngayon, sa pagbubulay ng paksang ito, mas naintindihan ko, hindi pala ako yun. Hindi yun kagustuhan ni Brother Ryan na laging matats, may paalaala, matiyak ng bawat isa. Ang bautismo sa Espiritu Santo. So ngayong gabi, mga mahal kong kapatid, hayaan ng Panginoon ang patuloy na magturo sa atin. May 4 tayong punto o sabihin natin nilalaman ng paksang ito. Una, normal ng isang tao ay makakalimutin at maging pabaya. Sa isang taong makasalanan, normal na maging makakalimutin o sadyang maging pabaya. Yung mga naririnig natin, yung mga doktrina, yung mga aral, kung minsan ay nakakaligtaan natin, at kung minsan naman ay sadyang napapabayaan natin, mga mahal kong kapatid. Then pangalawa, gaano kahalaga ang pananagutan, yung accountability. So ano meron sa accountability, mga mahal kong kapatid? Ito ay may kinalaman sa pagpapahalaga sa Diyos, sa Kanyang mga lingkod, at sa Kanyang salita. Paano ba natin kinikilala ang Panginoon? At ang pangalawa na meron sa accountability ay pagkilala kung sino tayo at ano tayo. So makinig kayong mabuti. Yung accountability, ang meron ay 2. Pagpapahalaga at pagkilala sa Diyos at pagkilala kung sino tayo at ano tayo. Pangatlo, responsibility. Ano meron sa responsibility? Pagsunod, mga kapatid.
Kinakailangan yung pinapahalagahan nating salita, ang Diyos na nagsalita sa pamagitan ng mga propeta, ng mga apostoles, ng mga manggagawa sa ating panahon, may katungkulan tayo na dapat nating masunod ang mga bagay na itinuturo sa atin o ipinapangaral sa atin. So kung mayroong pangunahing tungkulin ng isang mananampalataya, magawa niya ang kalooban ng Diyos. It is our responsibility, mga mahal kong kapatid, hallelujah, na sundin ang Panginoon, sundin ang kanyang salita, sampalatayanan ng kanyang salita. Hallelujah. Then pang-apat, the outcome. Kapag nagawa nating pahalagahan ang Panginoon at ang kanyang salita at ang kanyang mga lingkod, kagaya ng sinabi ni Pedro, wag nating pakaisipin nating mabuti yung mga sinabi ng mga propeta nung una at ng mga apostoles ng Panginoon. At isa si Pedro doon, mga kapatid. At kung mapapahalagahan natin ito at magkakaroon tayo ng responsibility, hallelujah, na meron tayong desire na magawa ang kalooban ng Panginoon, then merong outcome. Ang outcome nito ay maturity. Amen. Ang outcome nito ay pagpapala. Ang outcome nito ay pagiging handa sa nalalapit na pag-agaw, mga mahal kong kapatid. So, ang paksang ito ay nandiyan sa apat na yan. Number 1, it is normal na makalimot. It is normal to forget. Number 2, accountability. Number 3, responsibility. And number 4, the outcome. So, hindi naman po natin iisa-isahin yan. Yung apat na yan, dyan po nakasentro ang ating paksa. So sabi sa verse 2, verse 1 ulitin natin. Sabi na Apostol Pedro, "This secret epistle, beloved, I now write unto you in both which I stir up your pure minds by way of remembrance." So pangalawang sulat ko na to, sabi ni Pedro. "At pinupukaw ko ang inyong mga kaisipan sa paraan ng pagpapaalaala sa inyo." Kaya kung lagi nating naririnig ang salita ng Diyos at tila ba paulit-ulit, mga mahal kong kapatid, pasalamat tayo. Hindi yan dahil nagpapaulit-ulit, kundi nais ng Diyos na lagi nating maalaala at mapahalagahan ang kanyang salita. At ang verse 2 ay nagsasabi, "That ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandments of us, the apostle of the Lord and Savior." So pwede nating dagdagan yan sa ating panahon. Pwede nating sabihin na ang papahalagahan natin, ang papakaisipin natin, be mindful of the words ng lumang tipan, ng bagong tipan, na isulat ito ng mga propeta, ng mga apostoles, din ibinigay ng Panginoon ang fivefold ministry. Meron ng pastor, meron ng mga manggagawa, ebanghilista, merong mga apostles sa ating panahon. At merong major prophet. Meron tayong propeta sa katauhan ni William Branham na kinakailangan natin laging alalahanin ang mensahe. Amen. Kailangan paano tayo mag-aalala kung wala tayong napapakinggan o binabasa. Kaya maraming mga Kristiyano ang nasa pag-aalala, hindi pag-aalala, sapagkat kulang sa pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Kulang sa salita ng Diyos sa kanilang puso at sa kanilang kaisipan. Ang minamindful nila, ang lagi nilang iniisip ay mga suliranin. Ang laman ng kanilang isipan ay ang mga bagay sa mundo. Kaya tayo ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid, gaano kalaking porsyento ang meron sa ating puso't isip na salita ng Diyos. Gaano karami? Gaano karami ang pinapahalagahan natin? Gaano karami ang lagi nating inaalala na sa mga pananalangin natin, may mga salita ng Diyos na namumutawi sa ating bibig.
Parang bukal sa iyong pananalangin. Hallelujah, ay sumasabay ang salita ng Diyos na naiuusal sapagkat punong-puno ka ng salita. Hindi lang yung, maganda yung Brother Dante, di ba? Yung naisama ni Brother Dante yung saan man naroon ng 2 o 3 nagkakatipon. Sa pangalan ng ating Panginoon o sa kaniyang presensya ay naroon siya sa kanilang kalagitnaan. At malimit yan na maisama ng mga nangunguna sa gawain. Pero gaano karaming mga talata sa Biblia ang naisasama natin sa ating panalangin sapagkat ito'y tila ba kagaya ng bukal na dumadaloy sa ating mga labi. So paano tayo mag-aalaala, mga mahal kong kapatid? Paano natin iisipin ang mga bagay na sinabi ng mga lingkod ng Diyos kung wala tayong pinapahalagahan o pinahalagahan? Be mindful of the words. Ano pa ba kayo? Kung meron man tayong ima-mindful, papakaisipin, mga mahal kong kapatid, lalong-lalo sa mga panahong ito, yan ay ang salita ng Diyos. Ang kanyang mga pangako. Sa panahon ngayon, grabe yung nangyayari. Kung hindi tayo mapupuno ng salita ng Diyos, mga kapatid, marami ang gigewang dito balang araw. Marami ang mayayanig dito at kapag nayanig, hindi makakapanatiling nakatayo kundi mabubuwal. Ang tanging makakapanatiling nakatayo, sila na puno ng salita ng Diyos. Sapagkat merong bigat sa kanilang puso, merong weight of glory, weight of truth, may bigat ng katotohanan sa kanila. Na anumang daluyong ng mga unos, mga mahal kong kapatid, spiritual man o natural, ay hindi sila kayang tangayin. Di ba, nabalitaan nyo naman yung nangyari sa Cebu? Gaano karaming mga bahay ang winasak, mga kapatid, sinira. Buti na lang hindi sa atin dumaan ang bagyong Tino. At sana nga yung pangalawang bagyong nagpaparada ngayon, si Juan, ay wag sanang dumaan sa atin. Pero kung susubukin ulit tayo ng Panginoon, mangyari ang kanyang sakdal na kalooban. Ang Diyos pa rin ang may control sa lahat ng bagay. Sa chapter 1, una nang nabanggit na Apostol Pedro ang mga pangungusap na ito, bago pa ang chapter 3, sa introduction niya sa kanyang pangalawang sulat, sa chapter 1, beginning at verse 2, sabi na Apostol Pedro, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Sa Tagalog, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. So gaano ba natin kakilala ang ating Diyos, mga kapatid? Kung meron mang dapat nagmumultiply, kung meron mang dapat dumadami at sumasagana sa mga mananampalataya ay ang pagkakilala nila sa Diyos. At may kinalaman ng kanyang salita. May kinalaman ng mga pangaral, ang mga pagtuturo, may kinalaman ng mensahe sa ating panahon para lubos nating makilala ang Diyos. May kinalaman ng pagbibigay natin ng panahon, ng pagbubulay. Kaya nga nang ma-reveal sa akin ang Godhead, mga mahal kong kapatid, saksi ang Diyos, ma-reveal sa akin ang Godhead. Galing lang din po sa mga notes ko na at sa mga librong binasa ko na dati. Habang nire-reveal ang Panginoon ng Godhead, yung mga nakatambak kong notebook, yung mga spoken word, mga babasahin na nasa aking paligid, yun din yung mga binuksan ko. Sabi ko, ito yung nabasa ko dito. Ito yung nabasa ko dito. Ang Panginoon, alam niya paano siya magpapahayag. Kaya kung tamad tayo, mga mahal kong kapatid, sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos at sa pag-iipon ng salita ng Diyos, I'm sorry to say, mabibigo tayo. Ayaw kayong bigyan ng false hope dito. Ang makakasama sa pag-agaw, sila na puno ng salita ng Diyos.
Na bagamat may mga pagsubok, may mga suliranin, ang salita ng Diyos ay laging nandiyan na umuukupa. Di ba? Totoo, may mga problema, may mga kahinaan. May makikita kang kahinaan sa iba, kahinaan sa iyong sarili. Mga pagsubok na pagdaraanan. Pero kapag ang salita ng Diyos ay nandiyan, na nakapunla na sa puso't isip mo, hallelujah. Kaya ka nakakapagpatuloy at makakapagpatuloy. Na mayroong kapayapaan sa iyong puso. Sa pagpapatuloy, sabi sa verse 13, according as His divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness. So may kinalaman sa natural life and sa spiritual life. Ibinigay na daw sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang makalangit na kapangyarihan ang lahat ng ating kailangan sa buhay na ito. May kinalaman sa buhay at sa kabanalan, ibig sabihin sa spiritual na pagkatao natin. The mystery of godliness. Through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. Verse 14, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Sa Tagalog nga, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kaniyang mahahalaga at napakadakilang pangako. Amen. Sabi ni Apostol Pedro, ibinigay niya ng Panginoon ang lahat ng ating kailangan sa buhay na ito. Ang kailangan lang natin ay pahalagahan at sampalatayanan ang kanyang salita. Habang ako ay nasa pagbubulay, mga mahal kong kapatid, ang salita ng Diyos ay magmamaterialize. Ang salita ng Diyos ay mag-i-exist. It will, pupunta ito sa tinatawag na existence kapag sinampalatayanan mo. Ang salita ng Diyos mananatiling salita. Pero kapag yan iningatan mo, kapag yan pinahalagahan mo, kapag yan lagi inaalala mo, binubulay mo at sinasampalatayanan mo, isang araw ang salitang yan ay magiging realidad. Kaya hanggang saan yung kaya natin na sampalatayanan? Nais natin ng pagpapala, God will bless us. Kaya nyo bang sampalatayanan na pagpapalain kayo ng Panginoon? Napalalayain tayo ng Panginoon sa lahat ng gapos at mga tanikala sa lamang ito, mga mahal kong kapatid. Then may kinalaman ng kanyang salita. Walang ibang pwedeng, sabihin natin, makatulong sa atin. Kapangyarihan nakikilos sa atin para mangyari ang isang bagay, mga mahal kong kapatid, ang salita ng Diyos. Kaya lang may kinalaman dyan yung pagpapahalaga natin. At nasa salita din ng Diyos ang kanyang mga pangako. So inisa-isa dito yung stature of a perfect man, from faith to brotherly kindness. May kinalaman ito sa magiging kalagayan ng isang mananampalataya kung ano siya. From faith, inisa-isa ni Apostol Pedro, hanggang brotherly kindness, then sa pag-ibig. Verse 7, doon na tayo sa verse 7, to save time. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. In verse 8, for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog nga, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito, mula sa pananampalataya hanggang sa pag-ibig sa kapatid, sabi diyan, kung ang mga bagay na yan ay nasa inyo at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ano yung bungad ni Apostol Pedro, mga mahal kong kapatid? Mag-multiply nawa ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo.
At kung nasa atin daw yung tinatawag na pananampalataya hanggang sa pag-ibig sa kapatid, hanggang sa pag-ibig ng ating Panginoon, hindi daw tayo mananatiling mga walang bunga. Verse 9, but he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and has forgotten that he was purged from his old sins. So yung mga wala daw ng bagay na yon, may nakakalimutan. Diba? So wag nating kalilimutan ng isang bagay na una na wag nating, pinapakita dito, na wag nating lilimutin. Nilinis tayo ng ating Panginoon mula sa ating mga lumang kasalanan. Amen. Dati tayong makasalanan, pero salamat sa biyaya ng Diyos, by faith, mga mahal kong kapatid, hinugasan tayo, ipinatawad sa atin ang ating mga kasalanan, wag daw natin yang lilimutin. So kung meron tayong dapat laging iisipin, ako'y makasalanan na pinatawad ng Diyos. Ako'y nabubuhay dahil sa biyaya ng Diyos. Ako'y ako dahil sa biyaya niya. Nabubuhay tayo dahil sa Kanya. Kung makikilala natin ang Diyos at makikilala natin kung sino tayo, siya ang manlilikha, tayo ang nilikha. Siya'y Diyos, tayo'y tao. Siya'y Diyos na sinasamba, tayo'y mga sumasamba. Tayo'y napahamak, siyang nagligtas sa atin. Kung hindi daw natin yan makakalimutan. Mga mahal kong kapatid, hindi tayo hahayaan na walang maging hahayaan na mga walang bunga. So kung meron tayong unang dapat makaisipin at wag nating lilimutin, mga mahal kong kapatid, tayo'y tinubos ng ating Panginoon. Binayaran ng malaking halaga para mabuhay. Hindi lamang sa mundong ito, sa presenteng panahong ito, kundi magpawalang hanggan. At dapat natin yung laging alalahanin at wag nating kalilimutan sapagkat nabubuhay tayo dahil sa Kanyang biyaya. Nabubuhay tayo dahil sa Kanyang pagliligtas. Nabubuhay tayo dahil sa Kanyang pagtubos sa atin. Huwag nating kalilimutan yun araw-araw. Maraming pagsubok, maraming kahinaan, maraming kasalanan tayong nagawa. At yan ang ilalagay ng dyablo sa atin. Ganito ka, ganyan ka, ganito ka, ganyan ka. Dati kang ganito, dati kang ganyan. Hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin yan. Pag yan ang laging nasa isip mo, ganyan ka talaga. Pero panahon na para ang salita ng Diyos ang umukupa sa ating kaisipan at sa ating puso. Totoo, makasalanan ako. Totoo, mahina ako. Pero ang Diyos ko ay makapangyarihan at malakas. At kung magagawa mo yung sampalatayanan araw-araw, yan ay magiging totoo sa buhay mo. Gaano man yan katagal bago mangyari ang mahalaga, sampalatayanan mo. Kung hindi mo pa naranasan ang bautismo sa Espiritu Santo, sampalatayanan mo. Araw-araw mong alalahanin, araw-araw mong isipin. Din isang araw, mararanasan mo, bautismado ka na. At isang araw, magkakaroon ka na ng sapat na lakas na loob. Hallelujah, you have now the confidence, mga kapatid. Pero kung hindi ka tiyak na bautismado ka na ng Espiritu Santo at hindi mo man lang to iniisip, hindi mo man lang pinapahalagahan yung mga pagtuturo at pangaral ni Brother Ryan na para pagtagumpayan ang lahat ng spiritong ito, the evil spirit, kailangan natin lagi ang Espiritu ni Kristo. Paano kung hindi natin ito pinapahalagahan? Paano kung hindi man lang natin ito naiisip? Isang beses sang linggo, my goodness. Panahon na, mga mahal kong kapatid, na kung meron mang dapat umuukupa sa ating kaisipan at lagi nating inaalala ang mga salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sa pagpapatuloy, sa verse 10, sa Tagalog na lang. Sabi sa verse 10, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo ng mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Verse 11, sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na sa Jesu Kristo. Verse 12 sa Ingles,
Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth. Tagalogin natin. Kaya't magiging handa akong lagi na ipaalaala ko sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na. Diba? Sabi ni Pedro, alam nyo na to. Ilang beses nyo na marahil na narinig ito, pero hindi ako mapapagod, hindi ako titigil na laging ipaalaala sa inyo ito upang kayo ay maging matibay. Upang kayo ay patibayin sa katotohanang nasa inyo. So ano meron? Sa sulat ni Pedro, mga mahal kong kapatid, pagpapaalaala. Sapagkat ito ang kanyang karanasan. Dumating sa punto sa buhay ni Pedro na nakalimutan niya at sadyang nilimot niya ang mga bagay na sinabi ng Panginoon sa kanya nang siya'y tumalikod. Naranasan ni Pedro, mga mahal kong kapatid, na limutin at literal na talikuran at limutin si Kristo sa kanyang buhay. Tama ba? Pero nang siya'y makonvert, nang siya'y makapanauli, hallelujah, ang unang gusto niyang ipahayag, sabihin sa mga mananampalataya, wag na wag niyong kalilimutan ang mga narinig ninyo. Hallelujah. Sa pagpapatuloy, mga mahal kong kapatid, tungo tayo sa sinabi ni Apostol Pablo. So hindi lamang si Pedro ang mayroong ganitong kaisipan, gaano kahalaga ang pagpapaalaala sa mga mananampalataya. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 1, kanina ipinakita ni Pedro gaano kahalaga na ang isang tao ay nasa pananampalataya. Nang isang mananampalataya ay nasa pagkilala sa kalooban ng Panginoon at pag-alaala sa mga bagay na ginawa ng Diyos. Dito si Pablo nangusap, mga kapatid, na may pagpapaalaala. Sabi sa verse 1, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga spiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. So ganun po ang labanan. Hindi lang yan basta pag-iingat, naiingatan mo ang salita ng Diyos sa puso't isip mo, mga mahal kong kapatid. Ang Diyos nangungusap, ang Diyos nagsasalita, ang Diyos nagpapahayag, pero hindi papayag si Satanas at ang kanyang kampon na hindi ka rin punuin ng kanyang mga salita. Pag-aalinlangan, di ba? Mga discouragement, pagkatisod, pagtatampo sa kapatid, lahat na ng negatibong kaisipan at damdamin, ilalagay din ni Satanas, ipupunla din ni Satanas, mga mahal kong kapatid. Kaya sabi ni Pablo Hayag, ang sinasabi ng Espiritu, marami ang magsisitalikod. Bakit sila magsisitalikod? Ang napakinggan nila ibang spirito. Imbis na spirito ng Diyos, napawang katotohanan, hallelujah, ang mapapakinggan ng mga taong ito na magsisitalikod ay mga pagtuturo at pangangaral, mga kaisipan na galing sa spiritong mapandaya at mapanghikayat. Tingnan nyo mga kapatid, sa mga aral ng mga demonyo. Verse 2, na nasa pamamagitan ng pagpapaibabaw ng mga tao, na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hiniruhan ng kanilang mga sariling budhi, na waring bakal na nagbabaga.
Verse 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. So ito specific na may binanggit si Apostol Pablong doktrina. Lumang doktrina na ito na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Kaya nga yung mga pari sa Katoliko na pinanggalingan natin, bawal silang mag-asawa. Yan. Bawal kumain ng mga ganito, ng mga ganyan. Na may kinalaman sa yung mga Seventh-day Adventists. So anong meron sa verse 3, mga mahal kong kapatid, may kinalaman sa doktrina. May kinalaman sa aral. Bagamat ang nariyan ay ilan lang, pero kung papalawakin natin yung kaisipan, ang ipinapahayag ni Pablo ay mga aral, mga mahal kong kapatid. Verse 4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Sana nga, di ba? Imbis na magreklamo tayo sa mga meron tayo, mga kapatid, dapat pasalamatan natin. In verse 5, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pananalangin. Sa anumang bagay na meron tayo, pag yan ay dinala natin sa Panginoon, yan ay binabanal ng Panginoon. At yan ay pinagpapala niya. Then verse 6, ito na yung personal na sinabi ni Pablo kay Timothy. Kung ipapaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. Ano sabi ni Pablo kay Timothy? Kung ipapaalaala mo ang mga bagay na ito sa mga kapatid. Si Pablo nagpapaalaala lagi. Ngayon, tuwiran niyang inutusan si Timothy na kanyang anak sa pananampalataya ng mga patungkol sa mga doktrinang ito, sa mga aral na ito, lagi mong ipaalaala sa kanila. Sapagkat sadyang ang mga Kristiyano ay makakalimutin. Napakinggan ngayon, next Sunday, nakalimutan na. Kaya isa palang mabuting manggagawa, mga mahal kong kapatid, laging nagpapaalaala. At dapat laging pinapaalalahanan ang mga mananampalataya. So ano yung ipapaalala? Maraming tatalikod sa pananampalataya. Dahil marami sa mga tao ang makikinig. Hindi sa aral ng Diyos, kundi sa aral ng mga tao na mayroong impluwensya ng mga demonyo. Pero kung aatras tayo, mga kapatid, sa chapter 3, sa dulong bahagi ng chapter 3, patungkol sa mga mananampalataya, kasama ito sa nilalaman ng pangungusap ni Pablo, ano ba dapat ang ipapaalaalan niya sa mga kapatiran. Sabi sa verse 14, dito yung nagsimula. Yung chapter 3 kasi, nagtapos sa mga talatang yan, then ang sumunod ay chapter 4. Pero ang original manuscript ng scripture, yan ay dugsong-dugsong. Hinati lang by konteksto, mga mahal kong kapatid. Kaya ibig sabihin, magkadugsong pa rin yan. Sabi sa verse 14, huling mga talata ng chapter 3 bago ang chapter 4 na binasa natin, sabi dito, ang mga bagay na ito ay aking sinusulat sa iyo na inaasahang makararating sa iyong madali. Ngunit ko ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Verse 16, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa spirito, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian.
Sabay dugsong ng chapter 4, marami ang tatalikod sa mga huling araw. Ano meron sa mga huling talata ng chapter 3? Nasabi ni Pablo, isinusulat ko to sa inyo. Pagkakilala sa Diyos at pagkakilala sa iyong sarili. Ano sabi sa verse 14, mga kapatid, verse 15? Dapat alam ng mga anak ng Diyos kung anong pag-uugali dapat ang meron sila sa bahay ng Diyos. Dapat isa din lagi sa inaalala natin, anong ugali dapat ang meron tayo. Yung unang bahagi, justification. Like Luther. Sabi ni Luther, lagi kong ipapaalaala sa aking mga tao sa iglesia ang justification linggo-linggo. Well, ang katubusan ng pagliligtas, ang paglilinis, ang pagpapatawad, unang bahagi yan, huwag nating kalilimutan. Ang ikalawang bahagi, sanctification, pagpapakabanal. Kaya sabi ni Pedro, ibinigay na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang makalangit na kapangyarihan ang lahat ng kailangan natin sa buhay na ito at sa pagpapakabanal. Godliness. Kaya dapat pala, mga mahal kong kapatid, isa din sa hindi dapat natin nililimot, ano ang dapat nating ugali? Ugali sa church, ugali sa bahay, ugali sa pagkakapatiran. Minsan nakakalimutan natin kung sino tayo. Amen. Huwag nating kalilimutan kung sino tayo bilang mga anak ng Diyos. Pinatawad na pinapaging banal. Niligtas na pinapaging banal. Tinubos na binabago araw-araw. Na dapat yung ugali mo may nababago. Kung dati pala inom ka, ngayon hindi na. Kung dati naninigarilyo ka, ngayon hindi na. Kung dati maikli ang buhok mo, ngayon dapat mahaba na. Kung dati nagmumura ka, dapat ngayon, hindi ka na nagmumura. Lagi mong naalala. Ay Pilo, pag may nagbigay sa iyo ng isang basong alak, dapat wag mo makakalimutan kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Sasabihin mo, nabautismuhan na po ako. Nabautismuhan na po ako. Kristiyano na po ako. Kristiyano na po ako. Pag inaway ka ng asawa mo, Kristiyano ka. Kristiyano ako. Kristiyano ka. Kristiyano ako. Tama ba? Pag tila ba nahirapan kang magbigay, sabihin mo, mapagbigay ako. Mapagbigay ako. Anak ako ng Diyos, mapagbigay ako. Hindi ako kuripot. Hindi ako kuripot. Tama ba, mga mahal kong kapatid? Dapat alam natin kung anong ugali meron tayo. Isa sa dapat din nating hindi nililimot at lagi dapat nating iniisip, anong pag-uugali dapat ang meron tayo bilang Kristiyano. Kumusta po ang mga ugali natin? Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Hindi isa pa, may kinalaman pa rin ng Godhead, pagkakilala sa ating Panginoon. Ang mga tatalikod ay sila na hindi nilulubos na nakilala ang Diyos, mga mahal kong kapatid. Then, kay Santiago naman tayo. Ano naman ang sinasabi ni Santiago? Sa James chapter 1, verse 19, sa Tagalog na lang, sabi dito, nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. So dapat yun ang meron tayo. Maliksi sa pakikinig. Ibig sabihin, hindi nahuhuli. Hindi yung nakarami na si Brother Ryan, andun ka pa lang sa pagbabasa ng verse. Ano nga ba yung verse? Parang nanonood ka ng YouTube na loading. Diba? Hindi ka nakakasunod. Yung nagno-notes, imbis na makakasulat na, wala na. Susunod na note, hindi na naman isusulat kasi wala na, napag-iwanan na. Walang maintindihan kasi hindi niya mapagtagpi-tagpi yung kanyang naririnig. Gusto niyang unawain yung isang salita.
Meron na naman kadugsong, wala na. Naintindihan nyo ba? Kagaya nung quiz sa youth. Sila mismo yung gumawa ng kanilang quiz, ang dali ng mga quiz. Dinadaan-daan ko na yung pagbasa ng question. Hindi maintindihan yung question. Ibig sabihin, hindi maayos yung pakikinig. Hindi maliksi yung kanilang pakikinig. Sabi pa dyan, magmakupad sa pananalita at magmakupad sa pagkagalit. Verse 20. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Verse 21 hanggang verse 25 tayo. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. So dapat yan ang meron tayo, mga mahal kong kapatid. Dapat ang meron sa puso natin, sa isip natin, ay ang salita ng Diyos. Verse 22. Tatapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. So yung mga taong, ito, paalala lang ulit sa atin. Palimit natin itong marinig, babasa, ipangaral sa atin. Na yung mga taong nakikinig lang pero hindi sinusunod, hindi ginagawa, dinadaya nila ang kanilang sarili. Dinadaya mo ang kapatid mo, dinadaya mo si pastor, dinadaya mo ang Diyos. Dinadaya mo ang lahat ng mga tao. Verse 23. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Verse 24. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Sino ba tayo? Sino tayo, mga mahal kong kapatid? Mga anak ng Diyos. Kristiyano kung tawagin. At dapat daw hindi natin nakakalimutan kung sino tayo. Pinag-usapan po kung sino tayo, mga mahal kong kapatid. May kinalaman yan sa born again experience. May kinalaman yan sa bautismo ng Espiritu Santo, sapagkat pagkakaroon ng bagong identity sa pagkatao mo kapag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo. Yung nakikinig daw, pero hindi tumutupad, makakalimutin. Nililimot niya. Ibig sabihin, hindi niya laging iniisip, hindi niya naaalaala, hindi niya kilala kung sino siya. Verse 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagakinig na lumilimot, kundi tagatupad, na laging umaalala, tama ba? Na laging iniisip, nagpapatuloy siya kung sino siya, sabi niyan, nananatiling gayon, tagatupad na gumagawa, sabi diyan, pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kaya nyo bang sampalatayanan yan? Paano nga ba pagsampalataya natin, mga mahal kong kapatid? Diba? Yung pagsampalataya na sinasampalatayanan mo ang salita ng Diyos, iniingatan mo, at ito'y unti-unti mong ginaganap sa buhay mo. Paano kapag papalain kung sa dalawang box na ito wala kang pusong, di ba? Wala kang pusong, merong katuwaan. Kayo po ang nakakaalam. Dalawang box ang meron dito. Di ba? Kung financial pa, kung sa literal pa, mga material na bagay, paano tayo pagpapalain, mga mahal kong kapatid, kung makakalimutin tayo? Kanina lang, pinangaralan ko yung mga anak ko kasi humingi naman sa akin ng pang-giving. Sino naman kasi yung baon niyo?
Sino sa atin dito ang gustong pagpalain? Mga mahal kong kapatid, ang pagpapala ay hindi yung sobra-sobra, kundi pagpapalang kayang sapatan ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Sabi pa ni Pastor Don, ang pinakamagandang kaloob, ang pinakamagandang ministry ay ang ministry ng giving. Napakasarap naman kasi. At sana ma-exercise natin yan, mga mahal kong kapatid. So may mga tao makakalimutin, may mga taong nakakalimutan nila kung sino sila, pero may mga tao rin naman na hindi makakalimutin. Kundi lagi nilang naalala, lagi nasa kanilang kaisipan, nagpapatuloy sila kung ano sila at kung sino sila. So ayoko pong mag-dwell dyan. Tungo tayo sa sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang Mark chapter 8. So may unang tatlo na tayong pinaghugutan ng mensahe. Una si Pedro, din sumunod si Pablo, din sumunod si Santiago. Ngayon tungo tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Verse 14 ng Mark chapter 8. Sabi diyan, at nangalimutan nilang magsidala ng tinapay. At wala sila kundi isang tinapay sa daong. Sa English nga. English natin. Now the disciples had forgotten to take bread. Neither had they in the ship with them more than one loaf. So may nakalimutan sila. Nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Verse 15, sa Tagalog. At ipinagbilin niya sa kanila na nagsabi, tingnan ninyo, mangag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at sa libadura ni Herodes. At nangagkatuwiran sila rin na nangagsasabi, wala tayong tinapay. Hanggang verse 21 tayo. At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit nangagbubulay-bulay kayo? Sapagkat wala kayong tinapay. Hindi pa baga ninyo napaghahalata, ni napag-uunawa man, nangagmatigas na baga ang inyong puso. So ito ang kalagay ng mga makakalimutin. Sabi ng Panginoon, una, hindi nyo ba nahahalata? Hindi nyo ba nauunawa? Baka matigas yung puso niyo. Diba? Simpleng tinapay lang yan, mga mahal kong kapatid. Anong meron sa mensahe diyan? Verse 18. Mayroon kayong mga mata, hindi ba kayo nakakakita? Dahil lang sa paglimot nila sa tinapay, nasermonan sila ng Panginoon, ng mabigat na sermon. Dati di ko napapansin yan eh. Diba? Nakalimutan lang nilang magdala ng tinapay. Sabi doon, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Ngayon, nangaral ang Panginoon patungkol sa libadura. Alam naman natin kung ano ibig sabihin ng libadura. Di ba? Yan ay may kinalaman sa mga aral, mga kapatid. Ano sabi ng Panginoon? Meron kayong mga mata, hindi ba kayo nakakakita? Meron kayong mga tainga, hindi ba kayo nakakarinig? At hindi ba ninyo nangangaalaala? So mahalaga na merong matang nakakakita, mahalaga na merong taingang nakakapakinig, pero napakahalaga ng merong kang naaalaala. Hindi nyo ba naaalala? Verse 19. Ito na, sabi ng Panginoon, ang aking pagputol-putulin ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki. Ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang inyong binuhat? Sinabi nila sa kanya, 12. Verse 20. At nang pagputol-putulin ang 7 tinapay sa 4,000, ilang bakol na puno
ng mga pinagputol-putol ang binuhat ninyo. At sinabi nila sa kanya, 7. Verse 21, last verse. At sinabi niya sa kanila, hindi pabaganin niyo na pag-uunawa. Kayo mga mahal kong kapatid, meron ba kayong naunawaan? Tayo bilang tao, sadyang makakalimutin tayo. Sa lumang tipan, mga mahal kong kapatid, kung babasahin niyo ang lumang tipan, sa mga pangungusap ni Haring David, ni Haring Solomon, sa mga pangungusap ni Moses, ni Joshua, ng mga hari, anong lagi nilang sinasabi? Alalahanin niyo at huwag niyong kalilimutan ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa inyo. Huwag niyong kalilimutan paano gumawa ang Diyos sa inyo. Alalahanin niyo kung paano niya hinati ang dagat na pula. Alalahanin niyo kung paano siya nagbigay ng tubig mula sa bato. Yun ay mga gawa ng Diyos. Napakasarap na alalahanin ang mga gawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Pero ang pinakamahalaga sa Panginoon, yung aral na nandun. Hindi yung himala, hindi mo lamang inaalala na nakakain ka, na pinagpala ka, kundi dapat meron kang nakuha. Dapat tatanggap mo yung kapahayagan sa bagay na ginagawa ng Diyos at sa mga bagay na Kanyang itinuturo. Kung titingnan niyo ang tagpong ito, bakit ganyan ang pangungusap ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid? Sabi sa verse 14 sa Tagalog, at nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay. Habang sila'y nasa bangka, nagtatalo siguro yung mga alagad. At habang nagtatalo yung mga alagad, mga mahal kong kapatid, sabi nila, wala tayong tinapay, paano kaya to? At narinig sila ng Panginoon, sabi ng Panginoon, "Oops, huwag kayong kukuha ng tinapay na may libadura mula sa mga Parisiyo. Huwag kayong kukuha." Verse 15, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Parisiyo. Ano meron sa libadura ng mga Parisiyo, mga mahal kong kapatid? Sino makakasagot? Ano meron sa tinapay ng mga Parisiyo? Makasariling tinapay, makataong kaisipan, pagtitiwala sa sarili. Sabi ng mga alagad, nagbulay-bulay sila. Sa Tagalog, nagbulay-bulay. Verse 16, ang ganda ng pagkatagal. Sabi diyan, at nangagkatuwiranan sila. Nangagsasabi, wala tayong tinapay. Then verse 17, sabi dito, sabi ng Panginoon, bakit nangagbubulay kayo? Sa Ingles, sabi dito, why reason ye? So, mali yung pagkatagalog na pagbubulay-bulay. Why reason ye? Bakit kayo nangagkakatuwiranan pa rin? Dahil ba sa walang tinapay? Pakitagalog nga, Sir Mary Ann. Hindi pa ba ganinyo na paghahalata, hindi na pag-uunawa man? Ano meron diyan? Well, una, mga mahal kong kapatid, it's not about the natural bread. Hindi yung pagkain lamang na sa tinapay na makakabusog sa kanilang tiyan, kundi nais ng Panginoon ng mga alagad niya, ang makuha nila ay ang salita ng buhay.
na dapat sana ang nagmamarka sa kanilang puso't kaisipan ay ang salita ng Panginoon. Napakarami na ng kanyang sinabi sa mga alagad. Sa aktual na mga kaganapan, nakita nila paano ang Panginoon naghimala. Pero hindi pa rin nila kilala si Kristo. May mata sila, pero hindi pa rin nila nakikita. May pakinig sila, pero hindi nila marinig ang tinig ng Panginoon. At wala man lang silang maalaala sa mga bagay na sinabi ng Panginoon at sa mga bagay na kanyang ginawa. Ngayong gabi, mga mahal kong kapatid, kaya ba nating sampalatayanan ng Panginoon? Ang Diyos natin ay Diyos na nagpapala. Diyos na walang imposible sa Kanya. Nakita nyo na ba? Narinig nyo ba? Sana nga po. Ito'y pagkaunawa at pagkakilala sa ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Pwede kong sabihin, hindi nyo ba naalala? Hindi nyo pa ba lubos o nakikilala ng Panginoon natin, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang nagpapala, siya ang nagbibigay, siya ang tumutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Kapag kasama natin siya, walang imposible sa Kanya. Hindi nyo pa ba nakita? Hindi nyo pa ba nakita? Nasa lakbayin nating ito, sa arka ng gusaling ito ng House of God, parang arka ni Noah sa kalagitnaan ng o daong na kapag binaha, hindi pa ba natin nakita na kasama natin ang Panginoon na gumagawa sa ating mga buhay? Napatunayan nyo na ba ang Diyos sa dakong ito? So wag nating kalilimutan yon, mga mahal kong kapatid. Kapag lagi natin yang naalaala at may lubos tayong pagkakilala, mababawasan yung pag-aaway ng mga mag-asawa. Mababawasan ang mga pag-aalala at mapapalitan ng pag-alaala. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ang namamayani sa mga mananampalataya sa ngayon, pag-aalala. Pag-aalala sa araw ng bukas, pag-aalala sa kanilang mga anak, pag-aalala sa kalagayan, sa mga utang, sa mga bayarin, sa mga pangangailangan. Punong-puno ng kabigatan. Punong-puno ng mga suliranin na hindi mapagtagumpayan. Na tila ba ang kapayapaan ay napakailap. Sapagkat walang pag-alaala at pagkilala sa mga bagay na sinabi ng Diyos. Mga kapatid ko, kayo ang nakakaalam gaano karaming salita ng Diyos ang nasa atin. Kung tatanungin ko si Brother Jongjong ngayon, Brother Jong, anong favorite verse mo? Anong memory verse mo sa buhay mo? Bigay ka. Yeah. John 3:16? Sige, sabihin mo. Sabihin mo, kahit wala ng mic. Okay, thank you, Brother Jong. Sa tatay mo, Brother Unad, anong favorite verse mo, memory verse mo ng buhay mo? Kung sasabihin ko, magbigay kayo ng 10 talata na memory verse nyo ng buhay niyo, kaya nyo isulat ngayon? Nang walang patid? Kaya nyo? Thousands of verses ang nasa Bible. Thousands ang promises ng Panginoon. Kung sasabihin kong sumulat nga kayo ng 10 pangako niya, kaya bang sumulat ng walang patid ngayon? Eh baka pag sinabi ko, sulat nyo lahat ng problema nyo, isulat nyo lahat ng inaalala nyo, minuto pa lang, sinulat mo na lahat ng pamilya mo. Si nanay, si tatay, si kuya, si ate, yung kay pitbahay, mga ganyan, ganito, ganyan. Yung mga bayarin ko, mga ganyan. Ubos. Yan ang katotohanan, mga mahal kong kapatid. Yan ang realidad.
Gaano karaming kahinaan mo? Bilis niyan. Sa mga kapatiran, sino-sino dito ang mga hindi mo gusto? Mababawasan ang mga nanay at mga tatay na merong pag-aalala kapag merong pag-alaala lagi sa salita ng Diyos. Mababawasan ang mga estudyanteng nangangarap ng mga pangarap na makamundo. Mababawasan ang mga pag-alaala sa mga nakalipas na alaala. Mga larawang kupas, mga dating pag-ibig, mga dating nakaraan, mga dating pagkabigo, mga dating kapaitan, galit at puot. Kapag yan ang laging naaalaala, hindi tayo usad dito. Hindi tayo pagpapalain dito. Pero kung nais nating pagpalain at maging mabungahin, mga mahal kong kapatid, sabi ni Pablo, kalimutan natin ang mga bagay na nakaraan. Kung meron dapat paglimot, ang lilimutin natin yung mga bagay na may kinalaman sa dati nating pagkatao. At kung meron tayong dapat laging inaalaala, tayo bilang Kristiyano at kaisa si Kristo. Hallelujah. Sa magpapatuloy, mga kapatid, isa sa sinabi ng ating Panginoon sa New Testament, Luke 17:32. Gusto kong matapos ito. Iwanan ko na itong iba. Sinasabi ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, kung meron kayong dapat alalahanin, sa dami ng ipapalaala sa atin ng Panginoon, di ba? Meron lamang siyang dalawang sinabi na alalahanin. Yan ang una. Sabi ng Panginoon, remember Lot's wife. Wag na wag niyo siyang kalilimutan. Bakit? Sino ba to si Mrs. Lot? Ito lang naman yung nanay na ang laging inaalaala, mga material na bagay. Ito lang naman yung nanay na hindi makapag-move on, na iwanan yung mga bagay na pag-aari niya doon sa Sodom at Gomora. Tama ba? Ano sabi ng propeta? Ano ang nilingon ni Mrs. Lot? Ang mundo. Ang mga bagay ng mundo. Ibig sabihin, punong-puno ang puso ni Lot, mga mahal kong kapatid, hindi ng salita ng Diyos, hindi ng mensahe, hindi tumagos sa kanyang puso. Yung mensahe ng Diyos ay pinadala sa dalawang anghel, sapagkat ang nilalaman ng kanyang puso ay pawang mga material na bagay. Kadalawa lang naman ang pwede maghari sa ating puso. Mga material na bagay o mga spiritual na bagay. Huli. So di ko na po yan papalawakin pa. Dito tayo sa pinakamahalagang bahagi, mga kapatid. Isa pa sa sinabi ng ating Panginoon na dapat nating alalahanin. Luke chapter 22 verse 19. Sabi dito, sa Tagalog na lang, Luke 22:19, tinapay ulit mga kapatid. Sabi diyan, at siya'y dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Verse 20, gayon din naman ang saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan ng aking dugo. Bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. So ano meron sa mga verses na ito? Malimit natin itong binabasa pag communion. So ano meron sa communion, mga mahal kong kapatid?
Ang meron sa communion ay pakikipag-isa natin sa katawan ng ating Panginoon, sa kanyang nobya. Pagiging isa natin sa isa't isa at pagiging isa natin sa Kanya. Kung meron tayong isa sa dapat na laging naaalaala, mga mahal kong kapatid, ang communion na ginagawa natin, pwedeng every Sunday, depende yan sa pagkakasunduan natin. Pwedeng gawin natin yan 3 times a year. Pwede natin gawin yan na once a year. Depende. Kung meron tayong pambili ng wine lagi. Kung meron lang tayong pambili ng wine lagi, pwede natin itong gawin linggo-linggo. Sa ibang simbahan, ginagawa nito linggo-linggo. Sa iba naman, 2 times a year. Sa iba naman, 1 beses, 1 taon. Pero kung kukunin natin yung mensahe, mga mahal kong kapatid, hindi nangangailangan ng alak, nangangailangan ng tinapay para lagi nating maalaala ang Panginoon. Sapagkat ang alak ay nagsisimbolo ng kanyang spirito at ang tinapay ay nagsisimbolo ng kanyang salita. Ang katawan ng ating Panginoon, ang kanyang dugo ay sumisimbolo mismo sa kanyang salita. Kaya di natin kinakailangan ng wine para lagi nating maalaala ang Panginoon at lagi natin siyang alalahanin. Kapag taglay natin ang kanyang spirito at ang kanyang salita, lagi natin siyang inaalaala hanggang sa kanyang pagbabalik. Pero sino makakagawa nito, mga mahal kong kapatid? John chapter 14, verse 23. Siguro huling verse na ito, din babasa tayo ng quotes from the prophet, mga kapatid. Verse 23 ng John 14, sabi dito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya, at siya gagawin naming aming tahanan. Ano yan? Yun. Pag-iisa, mga mahal kong kapatid. Verse 24, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Parang binabalikan lang natin yung Santiago. Na yung mga tagapakinig pero hindi tagatupad, dinadaya nila kanilang sarili. Makakalimutin. Pero sabi ng Panginoon, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 25 hanggang 26 tayo. Ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. So napakahalaga. Ulitin natin yung verse 25. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Ibig sabihin, napakarami ng sinalita ng Panginoon. Napakarami ng kanyang ginawa na nakita ng mga alagad. Napakarami ng itinuro ng Panginoon. Sabi niya, habang kasama pa ninyo ako, sinabi ko sa inyo ang lahat ng ito. Ang tanong, nakinig ba kayo? In verse 26, datapwat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Nabasa niyo ba, mga mahal kong kapatid? Ipapaalaala daw ng Espiritu ng Diyos sa atin lahat ng kanyang sinabi. So hindi lang ito pagpapaalaala na ng mga lingkod ng Panginoon. May kinalaman ng Espiritu ng Diyos, mga mahal kong kapatid, sa pagpapaalaala sa lahat ng bagay na kanyang sinabi.
Ngayon, alam ng Diyos kung sino sa atin ang nakikinig. Alam ng Panginoon kung sino sa atin dito ang nagsusumikap na matupad ang kanyang mga salita. Hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Kaya isang araw, hallelujah, sa huling mga araw na ito, sa mga anak ng Diyos na mayroong napakinggan, na mayroong nakita na paggawa ng Diyos sa kanilang buhay, at mayroong pagpapahalaga, pag-iingat at pag-alaala sa kanyang mga salita, lulubusin pa ito ng Diyos sa kanya. Sapagkat lahat ng mga bagay ay siya na mismo ang magpapaalaala. Gaano kahalaga ang remembrance, mga mahal kong kapatid? Sabi ni Pedro, ipinapaalaala ko sa inyo. Sabi ni Pablo, sabi kay Timothy, kung ipapaalaala mo to sa mga kapatid, magiging mabuti kang ministro. Itinuro ni Santiago ang pagpapahalaga sa pakikinig, sa hindi paglimot sa mga bagay na ituro. Ngayon ang Panginoon mismo ang nagsabi, may kinalaman ng Espiritu Santong mananahan sa atin. Isa sa kanyang gagawin ay ipapaalaala sa atin lahat ng kanyang sinabi. At ito ang gusto kong iwanan sa inyo, mga mahal kong kapatid. Hindi magpapaalaala ang Panginoon sa mga taong walang aalalahanin. Alam ng Diyos kung sino ang merong, di ba, uungkatin lang yan, nasa puso mo. Di ba sinabi ko to sa iyo dati? Di ba narinig mo to? At ang magagawa mo lang, opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Napatunayan ko po yan, Panginoon. Salamat po. Pero meron din namang mga taong ipapaalaala ng Diyos sa kanila, pero huli na. Kaya sana, mga mahal kong kapatid, ngayon pa lang, meron na tayong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya kung meron mang pinakamahalaga, dapat nating wag limutin. Ito yung sinabi ng prophet sa ating panahon. Isang quote lang ito. Hindi tayo magtatapos. Kanina yung pinakaunang binasa natin, yung mensahe sa ikalimang kapanahunan ng iglesia, sa pamamagitan ni Luther, sabi ni Luther, ipapangaral niya linggo-linggo. Basahin nga ulit natin bago yung quote, Sir Mary Ann. Yung sinabi ni Luther, yung introduction natin kanina. Nagsimula tayo sa justification. Yan, sabi diyan, every week, I preach justification by faith to my people. Because every week, they forget it. Tagalogin nga natin. Sabi niya, linggo-linggo akong mangangaral ng pag-aaring ganap sa pananampalataya sa aking mga tao. Sapagkat linggo-linggo silang nakakalimot nito. Yan yung number one. Normal at nature sa tao ang makakalimutin. Pero tingnan niyo ang sinabi ng propeta, mga kapatid. Ang tagpong ito ay katatapos lamang ni Brother Branham ng ilang pang mga sequence ng pangangaral, ilang sunod-sunod na pangangaral. 1963, tinalakay niya ang 7 seals, tinalakay niya ang mga mahalagang paksa. Then, itong paksang ito ay conclusion niya sa ilang mga pangangaral niya na sunod-sunod. At nagkwekwento siya at nananariwa siya sa mga kung babasahin niyo sa paragraph 43, inaalala niya yung mga nangyari sa unang mga araw. At isa sa sinabi niya, sa mga taong nung mga nakaraang araw ay nagtaas ng kanilang kamay. Sabi diyan, for those who raised their hands to Christ, for the baptism of the Holy Ghost, many things in the works of grace that you desired God to work on with you. I just trust that every one of you, bakibaba muna, Sir Mary Ann, kasi dudugso, kukunin natin yung kabuuan. Yan. Sabi yan, I just trust that every one of you would be filled. Hanggang dyan muna, baba mo muna, huwag muna idugsong. O, taas mo ng konti. Yan. Would be filled with the Holy Ghost, everyone. So una, ang pinapakita ng prophet,
Hindi nangangahulugan na kapag ang isang tao ay nagtaas ng kamay sa bawat pagtitipon, nung mga nakarang araw ay nagkaroon ng altar calling, nanawagan ng propeta, sino sa atin dito, sino sa inyo ang gustong mabautismohan ng Espiritu Santo? May mga nagtaas ng kamay. Siguro sa mga pagtitipon ng mga nakaraang araw, may mga nagtaas ng kamay. At inaalala ngayon ng propeta, yung mga nagtaas ng kamay. Sa inyo na mga nagtaas ng kamay sa Panginoon para isuko ang inyong buhay, para sa bautismo ng Espiritu Santo at sa marami pang mga bagay. Ang gawa ng biyaya na inyong ninanasa, ang paggawa ng Diyos sa inyo. Sabi niya, nagtitiwala ako na sa bawat isa sa inyo, kayo ay mapupuspos ng Espiritu Santo. May nakita ba kayo, mga mahal kong kapatid? Ibig sabihin, hindi agad sila nabautismuhan. Pero kapag nagtanong ang propeta, sino sa inyo dito ang nangangailangan ng Espiritu Santo? Ang nangangailangan ng bautismo? Tinitiyak nilang sila ay nagtataas ng kamay at nagpapahayag, ako po, kailangan ko yan. Bawat nagtatanong, kapag hindi ka patiyak, alam ko yan ang kailangan ko. Kaya sabi ng propeta, alam ko, isa sa mga araw na ito, lahat kayo, sana lahat kayo, ay mapupuspos ng Espiritu Santo. Hindi pala to on the spot, na kahit propeta pa yan, na pag nagtaas ka ng kamay, mababaptize ka ng Holy Ghost. No! It is a process, mga mahal kong kapatid. Then sabi ng prophet, kung meron tayong dapat wag lilimutin, i-search nyo. Natatanging mensahe na yan ang sinabi niya, walang iba. Don't forget my message. I-type niyang don't forget, yan lang ang lalabas na merong mensahe siyang tinukoy. Sabi niya, pakitaas na po, Sir Mary Ann. Don't forget my message on the token. Ano meron sa token, mga kapatid? Baptism of the Holy Ghost. Kung meron daw tayong huwag kalilimutan na mensahe, ang mensahe niyang the token. Magtatanong ako, sino po ang nakabasa na niyan? Itaas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5. Sana po basahin nyo na. Sapagkat ang sabi ng propeta, huwag niyong kalilimutan yan. Ano pang sabi niya? Remember. Lagi niyong alalahanin na i-display ang token. Kanina, huwag nating kalilimutan na tayo niligtas ng Diyos. Na tayo pinatawad niya, na tayo makasalanan na pinatawad na lininis niya. Huwag nating kalilimutan yon. Huwag nating kalilimutan kung sino tayo na marumi, na nagkasala, na nagkamali, na nahulog, na pinatawad ng Diyos. Salamat sa kanyang biyaya. At huwag din nating kalilimutan ang ginagawa ng Panginoon na pagpapabanal sa atin. Huwag nating kalilimutan yung mga pag-uugali natin, na ano ba dapat ang ugali natin. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, mga mahal kong kapatid, kung meron tayo dapat palang laging inaalaala, remember to always display the token. Anong ibig sabihin ng propeta? Hindi nagkataon. Di ba? Si Luther, sabi niya lagi niyang ipapangaral. Katingnan niyo, paano ipinangaral ng propeta sa kaniyang panahon, sa ating panahon, na ang mensahe sa ating panahon ay may kinalaman sa Espiritu ng Diyos. At walang makakapag-display ng token na lagi niyang aalahanin na i-display ang token na hindi niya ito naranasan sa kaniyang buhay. Kaya kung meron mang una na dapat nating pakanasain, hallelujah, sa gabing ito, mga mahal kong kapatid, muli, ipinapaalala ng Panginoon sa atin. Kung meron man tayong pinakakailangan sa mga panahong ito, yan ay ang kanyang Espiritu Santo.
Matiyak ang bautismo ng bawat isa. Napakadaling sabihin, bautismado ka sa tubig. Kasi naranasan mo ng aktual. Alam mo kung sino nagbautismo sa'yo, saan ka binautismuhan. Noong nakaraan may mga binautismuhan sa farm, sa Palms Resort. Hindi mo yan makakalimutan, Pilo. Kung kayo ay tatanungin ko kung saan kayo binautismuhan, naalala nyo pa ba? Kung sinong nagbautismo sa inyo, naalala nyo pa ba? Pero ang tanong, nabautismuhan na ba kayo ng Panginoong Hesukristo? Nabautismuhan na ba tayo sa tubig ng salita? Nabautismuhan na ba tayo sa kanyang Espiritu? Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Ngayon ko magtatanong, ang Panginoon sa atin, sino sa atin dito ang nangangailangan ng Espiritu? Mapuspos ng Espiritu. Maranasan ang bautismo ng Espiritu. Sabi ng prophet, sa kanila na nagtaas ng kamay. To those who raise their hands, alam ko. Basahin nga ulit natin. Sabi ng prophet, for those who raise their hands to Christ, for the baptism of the Holy Ghost and many things, lahat pa ng mga bagay na pwedeng gawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Sabi ng propeta, nagtitiwala ako, nananampalataya ako, na bawat isa sa inyo ay mapupuspos ng Espiritu Santo. Hindi niya sinabing on the spot, kundi sabi niya, nagtitiwala ako. Umaasa ako at nagtitiwala ako ng bawat isa sa inyo ay mapupuspos ng Espiritu Santo. Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Tayong lahat ay magsitayo sa oras na ito. So wag na wag niyong kalilimutan ang pinakamahalagang bagay. Kailangan ko ang Espiritu ng Panginoon sa buhay ko. Nais kong mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Mawit tayo ng isang awit, mga mahal kong kapatid. Alam ko may magagawa ang Diyos, awitin natin. After that, idudulog natin sa panalangin ang mga request prayer. Brother Intoy, Brother Alex, Sister Lane, Brother Sunny sa kanilang biyahe at kung anong kalooban ng Diyos sa kanila. Kay Brother Alan, meron po silang hinaharap ngayon na suliranin, mga kapatid, sapagkat nung bibiyahe sila pabalik ng Cavite, at chat si Nanay Karing, yung nanay ni Brother Alan. Sabi doon, minessage si Brother Alan, sabi na, anak, pinapaalis na kayo ng may-ari ng bahay na inyong inuupahan na pinagdadausan nyo ng gawain sapagkat ang iingay daw ninyo, ang iingay daw natin. Umanap na daw kayo ng ibang lugar. Kaya after ng kasiyahan na naranasan nila dito sa camp sa atin, papauwi pa lang sila ng Cavite ay malungkot na sila. At hindi nila alam kung ano yung kanilang gagawin. Pero sabi ko, kalooban niya ng Diyos, marahil nais lang kayo ng Panginoon na bigyan ng bagong lugar para sa pagdadausan nyo ng gawain. So, susuporta tayo sa kanila, mga kapatid. Kinausap ko si Brother Alan one-on-one ng mga nakarang araw. Lininaw ko sa kanya yung ministry sa Cavite, yung ugnayan niya sa atin. Sabi ko, Brother Alan, kung meron kayong kikilalaning pastor sa Area C sa ngayon, ipakilala mo at sabihin mo sa kanila na ang pastor ninyo ay si Brother Ryan. Hindi ikaw at hindi ang sino man. Sabi mo, kinikilala mo akong pastor at dahil may mga taong merong makang nabautismuhan, may mga taong nagtiwala sa iyo, kung meron kayong pastor at habang walang pastor dyan, ang pastor ninyo, si Brother Ryan. So, anda ba kayong sumuporta sa gawain ng Area C, mga kapatid? Meron pong mahigit meron pong
mahigit 20 katao na pinapangasiwaan ngayon si Brother Alan. So mangyari po ang kalooban ng Panginoon. So ngayon susuportahan natin sila. Mangyari ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Awitin natin yan. Then after that, pag-pray tayo. Hallelujah. At sa mga may request prayer, pwede nating isama yan sa ating pananalangin. Hallelujah. Alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Alam kong may magagawa ang Diyos. Amen, Lord. At kung ako'y magtatapahan at sa Kanya'y maglilingkod. Hallelujah. Alam kong may magagawa ang Diyos. Minsan pa, mga kapatid, alam ko may magagawa ang Diyos. Alam kong may, yes Lord, may magagawa ka, Panginoon, sa bawat isa na mayroong pangangailangan sa gabing ito. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na mabiyaya. Ikaw ang Diyos, Panginoong Diyos na patuloy na umaabot sa lahat ng may mga pangangailangan. At tumutulong sa aming Aba na kalagayan. Hallelujah. Yes, Lord. At sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa. Hallelujah. Ang Diyos. Amen, Lord. Hallelujah. Kaya ba nating paniwalaan at sampalatayanan na may magagawa ang Diyos, mga kapatid? Ito yung gabi, muli. At ito yung oras na kung meron tayong naaalaala na salita ng Diyos, na kung meron tayong naaalaalang pangako niya, panghawakan natin ngayong gabi. Ano ba ang mga bagay na sinabi ng Panginoon? Isa-isahin nga natin. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo pababayaan, ni iiwan kailanman. Sabi ng Panginoon, walang imposible sa Kanya na sumasampalataya. Sabi ng Panginoon, kung kayo hihingi sa akin, ito ipagkakaloob sa inyo. Kung ang inyong ang Ama sa lupa, kapag humingi kayo ng tinapay, binibigyan kayo ng tinapay ng mabuting kaloob, ano pa kaya ang inyong Amang nasa langit na kung hihingi ninyo ang Espiritu ay hindi pagkakaloob sa inyo? Kung isa-isahin natin ang talata ng banal na kasulatan, mga mahal kong kapatid, napakarami. Yung mga binasa na lamang natin kanina, sabi ni Apostol Pedro, sa makalangit na kapangyarihan ng Diyos, ibinigay na sa atin ang lahat ng ating pangangailangan sa buhay na ito at sa kabanalan. Kaya nyo bang sampalatayanan yan? Hindi pala ito sa ating ganang sarili.
Hindi ito magiging banal tayo at magiging sakdal dahil sa ating sarili. Ito ay may kinalaman sa pag-iingat at pagtitiwala at pagpapahalaga sa kanyang salita sa pananampalataya. Habang nakayuko ang ating mga ulo, mga kapatid, alalahanin niyo ang mga pangako ng Panginoon. Sama-sama tayong mag-alaala. Kahit hindi man natin matumpak yung mga talata ng kasulatan, anong sinasabi ng kasulatan patungkol sa ating Diyos? Siya ang ating Jehovah Jireh. Na sinabi ng Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin. Siya ang ating Jehovah Rapha. Na sinabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng aking mga latay, kayo nagsigaling. Ako ang inyong Jehovah Shalom. Sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ang kapayapaan ng sanglibutan, kundi ang kapayapaan galing sa akin. Siya ang ating Jehovah Chidkino. Na sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ay pinagkalooban tayo ng kanyang katwiran, mga mahal kong kapatid. Siya ang lahat. Siya ang ating Jehovah Nisi, Jehovah Ra'ah. Ngayon, kung meron kayong naalaala, kung ano yung pinagdaraanan natin ngayong gabi, ikabit natin doon, mga kapatid. Sabi ng prophet, kung saan daw tayo may pangangailangan at may kahinaan, doon natin ikabit ang salita ng Diyos. Kung mayroong mga pangangailangan dito sa pinansyal, anong dapat nung ikabit ngayong gabi? Siya ang Diyos na tumutugon sa ating pangangailangan. Sa mga may problema sa pamilya, sa mga mag-asawa, anong dapat nating ikabit ngayong gabi? Siya ang ating Diyos ng kapayapaan at kapahingahan. Sabi ng Panginoon, magsilapit kayo sa akin, sapagkat kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Sa mga nabibigatan, diba? Lumapit tayo sa Kanya, panghawakan natin ang Kanyang salita. Sa mga walang confidence na kung sila ba ay baptize ng Holy Ghost, panghawakan niyo ang sinabi ng Panginoon. Kung hihingin natin sa Ama ang Espiritu na kailangan natin, higit siya sa mga mabuting tatay sa lupa, na kapag ang isang anak ay humingi, nagkakaloob ng mabuting kaloob, higit ang ating Ama sa langit. Kung meron man tayong matatanggap, mga mahal kong kapatid, sa mga susunod na araw, sabi ng propeta, to those who raise their hands for Christ, for the baptism of the Holy Ghost, and many things. Many things. Ano pa yung many things na yon? Lahat ng ating kailangan. Sana'y palakasin ng Panginoon ang ating pananampalataya muli sa gabing ito at sa mga susunod na araw, mga mahal kong kapatid. Sa aking pagbubulay, ipinaalala sa akin ng Panginoon gaano kahalaga ang pananampalataya. Pag-alaala sa Kanyang salita na para mag-materialize at mangyari ang isang bagay, lagi nating sasabihin at ipapaalaala sa ating sarili at sa Panginoong Diyos natin kung ano ang Kanyang mga sinabi. Panginoon, sinabi mo, hindi mo kami pababayaan. Hindi man natin kayang idalangin yan lahat sa gabing ito, mga kapatid. Pero in general, manalangin tayo. Pero pag uwi nyo sa inyong mga tahanan, sa pananalangin ninyo, meron na palang sikreto. Sa pananalangin natin, dapat naging ang salita ng Diyos ay nandiyan. Huwag puro pangangailangan, huwag puro problema. Ikabit ninyo ang salita ng Diyos sa inyong mga pag-usal at sa inyong mga pagdulog sa Kanya. Let us pray, mga kapatid. Hallelujah. O Ama naming Diyos na banal at dakila, muli, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Salamat sa mga salita mo na muling nagpaalaala sa amin na huwag lumimot sa mga bagay na aming napakinggan, Panginoong Diyos, nabasa, natutunan. Salamat po sa pagpapalaala sa amin sa gabing ito
na alalahanin ang mga bagay na ginawa mo at mga bagay na ipinahayag mo, Panginoong Diyos, mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, Panginoon. Lord, salamat sapagkat ito po pala isang gawain mo, patuloy na ginagawa, nang patuloy kaming paalalahanan, Panginoong Diyos. Una, ginagamit mo ang iyong mga lingkod sa panahon namin nariyan ang fivefold ministry, Panginoong Diyos, upang patuloy na dalhin sa amin ang iyong mga salita, upang patuloy na ipalaala sa amin kung anong aming pangangailangan. Kung minsan tila ba naging irritable na kami, Panginoong Diyos, ang ilan na nasa kahinaan at nasa mga kakulangan, Panginoon, ay tila ba nagsasawa na sa pakikinig sa iyong mga salita. Pero ngayon naunawaan namin ang kahalagahan nito. Nais niyo po pala kaming patuloy na abutin, Panginoong Diyos, at paalalahanan sa kung anong aming pangangailangan sa buhay na ito. Lord, maraming salamat. Kung nasumpungan mo man kami sa mga pagkukulang, patawarin niyo po kami. Salamat po sa masaganang biyaya, Panginoong Diyos, sa pinagkaloob niyo sa bawat isa amin. Nakagaya ng sinabi ni Apostol Pedro, Lord, pinasagana mo yung biyaya sa bawat isa amin. At ipinagkaloob sa amin ang lahat ng aming pangangailangan sa buhay na ito. Hallelujah. At sa buhay na may kabanalan, Panginoon. Lord, maraming salamat. Inaangkin namin ito sa pananampalataya sa gabing ito na may pagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos, na kung kami man ay nasumpungan sa mga pagkukulang, sa paglimot sa mga bagay na ito, salamat sa gabing ito, Panginoong Diyos, na muli mong ipinahayag sa amin kung sino kami at kung anong ginawa mo sa buhay ng bawat isa amin. Na totoo, Panginoon, kami makasalanan na nahulog sa mga pagkakamali sa maraming mga bagay. Taglay ang mga kahinaan, Panginoon. Dumaan sa mga kaguluhan at mga kagulumihanan. Pero salamat, inabot mo kami, niligtas mo kami, tinubos mo kami, Panginoong Diyos. Hinango mo kami sa putik, Panginoon. Hinango mo kami sa abang kalagayan at tinaas mo kami, Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyong mga salita na muling nagpaalaala sa amin. At kung kami man ay nasumpungan mo, Panginoong Diyos, sa paulit-ulit pa rin mga pagsuway at pagkakamali, sa katigasan ng aming mga ulo, sa kamanhiran ng aming mga puso, at tila ba hindi namin ipapamuhay, Panginoong Diyos, ang pagiging Kristiyano, hindi may pakita o may display sa buhay namin ang katwiran at katotohanan ng iyong salita sa paraan ng aming mga pag-uugali. Panginoong Diyos, patawarin mo kami muli at tulungan kami, Panginoon, na kung meron man kaming kailangan sa gabing ito, na paulit-ulit na yung ipinapaabot sa amin, ang kailangan namin ay ang iyong Espiritu, Panginoong Diyos. Sapagkat ang totoong pagtatagumpay, Panginoon, ay nasa iyo, wala sa amin. Na kung kami ay hindi makikipag-isa sa iyo, Lord God, kung hindi kami magpapasakop sa iyo, Panginoon, kung hindi ka mananahan sa amin at sasamahan kami sa lakbaying ito, Lord God, walang kabuluhan ang lahat. Mabibigo kami, Panginoon, at hindi kami makakaabot sa dulo. Pero salamat sapagkat meron kaming pagkakatiwala na hindi ito sa aming mga sariling gawa, Panginoong Diyos, o mga pagsusumikap, kundi sa iyo, Panginoon, na nahabag sa bawat isa amin, na umabot sa amin. At ang katunayan nito, Panginoong Diyos, ay sa gabing ito na muling nagpaalaala ka sa amin at nagpadala ng iyong mga salita. Lord, maraming salamat. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, maraming may pangangailangan. Ang aming mga kapatid, Brother Alex, Brother Intoy, Lord, nangangailangan ng kagalingan, ng kalakasan, ng kanilang pisikal na pangatawan, o marahil kahit mas sa kanilang espiritual na kalagayan, sa emosyonal na kalagayan, Panginoong Diyos. Kanina po, Lord, nasaksihan ko ang kalagayan ng aking mga kapatid, Brother Alex, Brother Intoy. Ikaw po ang umabot sa kanila. Ikaw po ang magpalakas sa kanila. Ikaw po ang magbigay ng kapayapaan, kagalakan, kalakasan sa kanilang puso. At magpaunawa ng iyong sakdal na kalooban, Panginoong Diyos. Na kung bakit mo ito pinahintulutan, Panginoon, alam ko merong dahilan. Sapagkat lahat ng bagay ay pinapahintulutan mo para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Na tila ba sa amin malabo at hindi namin makita ang iyong layunin. Pero alam ko, Panginoong Diyos, meron at meron kang layunin. At naway makita ito ng aking mga kapatid, ng bawat isa sa amin, Lord, kahit man ang pamilya ng aking mga kapatid at ng bawat isa sa amin, na hindi ito karamdaman lamang, kundi kaluwalhatian mo, Panginoong Diyos, na yung ipapahayag at ipapakita sa huling mga araw na ito. Pagtuturo sa bawat isa sa amin na patuloy na magtiwala sa iyo. O Lord, tulungan mo ang aking mga kapatid
Kayo na po ang bahala, Panginoong Diyos. Marahil kasalukuyan silang nakikinig ngayon, nakataway sa live, Lord. Pagpalain niyo po si Brother Intoy, si Brother Alex, Panginoong Diyos. Ang kanilang mga pamilya, asawa at mga anak, Panginoong Diyos. Tulungan sila sa lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Ano man ang kanilang pangangailangan, Lord, alam ko, nalalaman mo ito at sa iyo kami nagtitiwala at patuloy na umaasa. Sa aming kapatid si Sir Lane, Lord, na nagpaabot ng request prayer na mula pa nung Lunes ay merong trangkaso, Panginoon. Abutin mo po ang aming kapatid Sir Lane na alam ko nakantabay din po ngayon sa live namin. Ikaw po, Diyos, ang mabut sa kanya. Abutin mo siya ng iyong mabiyaya, mahimala at makapangyarihang kamay, Panginoon. At muling iparanas ang kagalingan sa kanya at sa kanyang anak. Sa aming mga kapatid, Lord, na bumibiyahe ngayon, pamilya ni Brother Sunny, Lord, kayo pong mag-ingat sa kanilang paglalakbay at higit na unawa, Lord, ng iyong sakdal na kalooban sa kanila. Kung ano pong iyong kalooban sa kanilang buhay, Lord God. Ipaabot ang aming kapatid, Brother Sunny, Sturbet, Lord, ang kanilang desire, Lord, na bumalik dito sa Bicol. Mangyari po ang iyong sakdal na kalooban. May mga plano ang tao, ngunit ang pagsasakatuparan ay nasa iyo, Panginoong Diyos. Mangyari ang iyong sakdal na kalooban sa buhay ng aming mga kapatid, Brother Sunny at Yvette, Lord, sa kanyang mga anak. At kay Sister Juliana, Panginoon. Sa aming mga kapatid, Brother Alan at Sister Army, Panginoong Diyos, na pinahintulutan niyo pong magkaroon ng gawain. Pangangasiwa ang aming kapatid sa area C, Lord. Panginoon, di ko alam kung anong layunin mo. Ngunit sa'yo lamang kami patuloy na umaasa at nagtitiwala. At ang tanging namin may papahayag sa gabing ito, Panginoong Diyos, mangyari ang iyong sakdal na kalooban. Kung nais niyo pong magkaroon ng gawain sa dakong yaon ng area C at gamitin ang aming kapatid, Brother Alan, Lord, mangyari ang iyong sakdal na kalooban. Tulungan mo siya, Panginoong Diyos, pagpalain mo siya. Alam ko, Panginoon, ikaw din po nagsasaayos ang buhay, Panginoong Diyos. Relasyon sa pagitan ng mga mag-asawa. Lord, kayo na po ang bahala. At sa gabing ito, sa lahat ng mga kapatiran na narito, kung mayroong mga pangangailangan, Panginoon, sa iyo namin patuloy na itinataas ang lahat ng ito. Kung may mga kapatid na may pangangailangan sa financial, Lord, kayo na po ang bahala, Panginoong Diyos. May pangangailangan sa kagalingan, sa kanilang pisikal, Lord, ipagkaloob mo ito, Panginoong Diyos. Bawat isa na nasa pangangailangan. At higit sa lahat sa spiritual na kalagayan, Panginoong Diyos, kung may nangangailangan ng higit na paglago, higit na mapuspos ng iyong Espiritu, Panginoon, sa uling mga araw na ito, matiyak ang bautismo sa Espiritu Santo. Lord, igawad mo ito sa bawat isa. At hayaan na sa bawat araw na magdadaan, Panginoong Diyos, kagaya ng sinabi ng propeta, nagtitiwala ako ng bawat isa sa inyo ay mapupuspos ng Espiritu Santo. Mangyari ang iyong sakdal na kalooban, Panginoong Diyos, para sa kapurihan at kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming dalangin at samo, tinataas at pinakakatiwala sa iyo lamang. At inihiling sa iyo pong dakila at banal na pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Everybody says Amen. 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 Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid.